Okay. Nakakonect na siya. Nice. Mic check. 1, 2, 3. Mic, mic. Yan. Testing, testing. 1, 2, 3. So yun mga kabosing, welcome back! Dito na naman tayo sa ating late biyahes. Late na ako. Kailangan kong abulin. Dahil late ako, kailangan ko muna magpagas. Kasi 216 na lang. 216 kilometers na yung tinakbo ng motor natin. And malapit na siya sa kanyang patutunguhang ganda. Alright, tawid tayo. Boss XCS, full tank. XCS. Yeah. Tumaas pala, 58 na. Kailan tumaas, boss? Kanina lang? Nako, nako. Mm. 68. Okay na yun, boss. Boss, ha? Wala kami 500, wala kami panukle. Wala rin ako eh. Sa card na lang. Okay. For 1890. Insert. Credit card to eh. Okay lang. Okay.
Thank you. Yeah. Okay, adjust natin ngayon ang kanyang odometer. So, ganun kasi palagi ginagawa ko. So, from full tank, ginagawa ko siyang 0 ulit para monitor ko kung makaka 200 plus na ako. Kasi doon ko malalaman kapag malapit na ako magpa-gas up. Hindi talaga ako nakatingin sa bar. Nakatingin ako sa mileage. Sa kung ilan na yung itinakbo niya. So yun. Mag-gas up muna tayo actually. Intentionally, ginawa ko na lang 6 o'clock kasi 6 o'clock nagbubukas yung Petron. So, kailangan ko na lang antayin. Kaya nagpalit ako ng konti. Pero, the good thing about nakamotor, kasi talagang ganito, singitan na lang. Singit ka na lang kasi wala ka ng choice eh. Malilate ka. So, time is 6:08. Kailangan ako makarating ng QC ng 7:30. Para may time pa ako para magbihis, para, alam mo yun, maligo. Ayun. Yun, welcome. Kamusta na mga boss? Kailan ba ang huling post natin? Huling post ko is ano pa? 2025. Wala kang halos eh. Yung ano, yung nagbatangas dun sa Santa Maria. Yun ang huling ride namin. Huling ride na meron akong shots. Tinamad na. Dami ko pa talagang i-edit. Tinatamad lang talaga akong mag-edit. So, pagpasensya nyo na ako boss. Ako ay isang simpleng content creator lamang. Kaya wala akong editor. Wala akong mga ganun. Ako talaga lahat nag-i-edit, men. Kaya minsan wala nang ang saysay sa pag-i-edit. Pinopost ko na lang eh. So yun, mawi-witness nyo yung umaga. Paano ako magmadali. So, bear with me. Medyo rough ride. Maraming singit ride. Nasa kabahaan ako ng open canal road. So, ang ruta natin for today is SLEX. Hindi na ako mag-Cavitex kasi yan, like hell talagang traffic ngayon. Sasabihin ko sa inyo. Wala akong experience na hindi traffic. Palaging traffic doon. Sa Cavitex. Sa SLEX naman, sa SLEX, ang naging experience ko, pag ganitong oras, 6, traffic na yan. Pero dahil nakamotor tayo, wow, dito tayo sa left. Yun. Nakaka-pass through tayo sa mga tight space. So, nakakatakas tayo sa traffic. Unlike kung dala ko yung sasakyan, wala. Ganitong oras, alas 6, wala yan, men. Tanggapin mo na lang ang katotohanan ng late ka. Gaya niyan, yung ganito, may mga nag-U-turn. Wala kang choice niyan. Titigil ka talaga. Tigil ka niyan pag nakasasakyan ka. Pero pag nakamotor ka, you have that power to,
hindi naman intentionally gusto mong sumingit. Pero dahil maliit ka, dahil merong makaka-overtake ka, gagawin mo. Ayun. Kaya maraming nagmumotor kasi nga iwas traffic. Kasi ang problema, pag ang mga motor nang nagkaka-traffic, sakit na sa ulo. Promise. Lalo na pag nagigit-gitan, which is nangyayari madalas dito sa Cavite. Yung alam mo yon, yung walang nagko-control ng traffic, basta singit, tawid lang ng tawid yung mga motor. Nako, traffic yan. So ito yung buhay ko every day. Like I would go for motorcycle. Yan, kagaya niyan. Oh shit, traffic. Traffic, man. Ayun, so mga ganyang events, ganyang scenario. Yes, ganitong mga instance. Wala ka talagang choice pag sasakyan ka. Pero pag kagaya namin ng mga motor, yan, sisingit. Kita mo, boss. Yun. Kaya doon nagkakaroon ng prone na nagiging kamote ang motorista, ang nagmomotor. Kasi i-risk nila na sumingit. Kasi ang nasa isip nila, nagmamadali sila, kailangan nilang maunahan yung ganito, ang time. Doon ka naman kasi talaga nakikipag-agawan ng ng space kapag nagmamadali ka. Or binibit mo yung time. For example, pupunta ka ng isang lugar, pupunta ka ng work, talagang makikipagsingitan ka. Which is, it's the reality So, doon nagkakatalo yung kamote rider at hindi kamote rider. Kasi, pag kamote rider ka, wala ka nang pakialam sa mga kasama mo sa daan. Basta, sisingit ka lang, makikipagtalo ka sa daan. Ganun. Yun yung masakit doon. Diba? Kagaya nun. Sabing break niya, nagmamadali siya. Na napakakalmado ng natin. Grabing break ni Kuya Muntik pa tayo madisgrasya dun. Nakuha ba yun sa CCTV? Nakuha siguro na yun, nakita yun sa video. So just like that. Diba? Napaka-delegates. So nag-uusap pa nga lang tayo about kamote and hindi kamote. Meron na agad tayong almost incident na kamote. Hindi ako makikipagtalo sa'yo ikaw yung mabilis. Nasa video ka! Hindi na siya humabol. Dito ka dito, video! Hindi na siya lumapit. Kasi alam niya may video. Gusto niya daw mag-story ako. Ba't tayo magso-sorry? Hindi tayo
Ang bagal ng liko natin. Klarong-klaro sa video, di ba? Kaya, the good thing na may video. Sabi niya, mag-sorry daw. Ba't ako mag-sorry? Diba? Nag-uusap pa lang tayo about kamote and non-kamote. Wala na siya, hindi na siya sumunod. Oo, kasi nung nakita niya may camera, hindi na siya makareact. Mga ganun pa lang mga kabosing, di ba? You will never go wrong, man. You will never go wrong. Yun pa lang, di ba? Yung pagkakaiba talaga, yung pagmamadali. Kasi kaya doon nagkakaroon ng nagkakaroon ng kamote rider. So, pag ikaw nagmamadali ka, hindi ka maingat, pasok ka talaga. Makakadisgrasya ka, madidisgrasya ka, or even worse, yun. Makakasira nga ng buhay ng ibang tao, wala ka nang magagawa kasi it's a blink of a second. Na wala na, hindi ka na makakaano niyan, hindi ka na makaka-maneuver. Yun, di ba? Sana. Boss, naka-record ka, naka-record ka. Naka-record ka, naka-record. Viral ka na, boss! Viral ka na! Sige, viral ka na! Niyo akong takotin, boy. So, ganun lang mga kabosig, di ba? It's a beautiful day. Kagaya nun, kagaya nun. Ang bilis lumiko. Gagawa doon. Ayun, balik tayo kasi nagmamadali tayo. 6:19. Talagang sisingit tayo ng sisingit ngayon. Kasi talagang kailangang sumingit. Hirap sumingit, ganito, lalaki. Ayop na yan. Yun. Diba? Mahirap talaga, men. Yun. Nakita nyo ba lang, di ba? Yun yung reaction eh. Kapag talagang alam mong nasa tama ka, putik kahit may video yan, makikipagtalo ka talaga. Pero kung alam mong alanganin ka din doon, siya, di ba? Tumigil siya. Kasi nga, alam niyang at fault din siya doon.
Ito, galit na galit. Ba't puro galit ang mga tao ngayon? No? Time check, 6:21. Di ba nung nakita niya, tinuro ko agad yung camera. Sabi ko, boss, may camera. Oh, hindi na siya agad naka-react. Tumigil siya sa pursuit niya. Gusto niya pa niya ako komprontahin. Pwede naman nating i-review. Wala namang problema yon. Pwede nating i-review yon. Pero in my understanding, mabagal tayo. Mabagal tayo. Mabagal tayo lumiko. Ay, wala tayong magagawa doon. Siya nagmamadali. Grabing break niya. Nakita naman natin. So, hindi ko sinasabi naman na hindi ako gumagawa ng pagsingit. Hindi tayo kamote. Lahat tayo kamote. In our own little ways. In our own little and big ways. Pero you have to see. Ayan, kaka-explain ko lang, no? Mayroon talagang wisdom si Lord eh. Sabi ko lang na ang pagkakaiba lang ng kamote na kasi yung pagmamadali niya, which is tayo nagmamadali tayo. Mamadali ka talaga, taka o ano yan, taka o disgrasya. Whoop, ya. Ayan na, di ba? Pag tinuloy-tuloy mo yon, edi naghalikan na kayo ng naghalikan na kayo ng truck. Ganun, yung tuloy. Pinilit niya talaga. Wala namang problema eh. Pero dahil maling ang diskarte. Alam mong open canal road yun eh. Alam mong open canal nagmamadali ka, singitan na nga, ang bilis pa ng singit mo. Pag sumingit ka lang. Mabagal lang ang singit kasi lahat mabagal. Para ka namang kahapon ka lang ba pinanganak? Kahapon ka lang ba natuto magmotor? O talagang siga ka lang sa daan? Oo. Yan. Ano yan? Hindi yan ang nangyari sa atin ngayon is, siyempre kinonfronta tayo, we did something wrong daw. Kinokonfront tayo eh. Sabi pa nga niya, dapat daw mag-sorry tayo. Like, bakit ako magsusorry sa isang bagay na di ba? Ba't tayo magsusorry? Wala akong nakitang mali doon sa side ko. Kasi siguro may mali nga ako doon. May mali akong ginawa. Aminin natin, may mali daw. Shit, mali ang pwesto ko. Ay, sa karin pala. Daan. No, sabihin natin, may mali tayo doon, Hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng i-conclude na wala tayong mali doon. May mali tayo doon. Kasi lumipat tayo ng lane. Pumasok tayo agad sa lane. Walang problema.
Mali tayo doon. Pero yung tumakbo ka ng sobrang bilis doon sa lane na yon, sa obvious mong open canal, mali din yon. Di ba? Tapos ang i-claim niya, nag-cut ako, ganun. Eh, ang naisip ko doon, sasabihin niya, nag-cut ako. Like what? Hindi nga pwedeng ano doon. Ano yun eh, merging traffic yun eh. Merging traffic. So, magma-merge ang traffic. So, hindi ka pwedeng talagang tumakbo ng mabilis. That's the rule. So, ibig sabihin, pag tumakbo ka ng mabilis doon, gusto mong makauna doon sa merging traffic. Diba? Doon pa lang, takaw disgrasya na agad yan. Kaya nila ngayon, mali na naman ang pinasok ko. Visit talaga. Kainis. Dito pa talaga ako sa mga damuhan, no? Eish! Eish! Rule talaga kasi sa merging traffic. Huwag kang tumakbo ng mabilis doon. Disgrasya ka, promise. O kagaya ngayon, yung nangyari doon. Sabihin natin, may mali tayo doon. Kasi nga, lumipat tayo ng lane kasi nga traffic na doon sa nagma-merge na lane. Oo. Pero, alam mo, may iwasan kasi yon. Kung siya naman, hindi siya tumatakbo ng mabilis, bakit ka tatakbo ng mabilis? Yan yung magiging debate natin eh. Yan yung magiging rebuttal natin. Bakit ka tumatakbo ng mabilis? Alam mo namang merging traffic yon. Unless, nagmamadali ka. Di ba? Or unless, ito rin si Kuya, hindi rin nagsisignal. Di ba? Unless, dalawa lang yan eh. Hindi mo sinasadya, hindi sinasadya eh, kasi tumakbo nga ng mabilis eh. Hinahabol mo yung merging traffic, or sinisigaan mo lahat sa daan. Na wala pwedeng dapat tumabi lahat pag mabilis ang takbo mo. Ganun yun eh. Ganong klaseng attitude. Yung hindi, nasa tama ako eh. Mabilis ang takbo ko, nasa tamang lane ako. So, ikaw na sumingit, ikaw yung mali. Hindi pwede yun. Kasi, malilate tayo. Nako, hindi binasa yung ano niya. Shit. So yun, to move forward, dito na tayo ngayon sa MCX. And time check 6:30. So I have 30 minutes to drive through SLEX. And hopefully makababa tayo ng Magallanes exit, and then pasok tayong EDSA. So yun, yung incident na yun, it's a lesson not only to me, to the driver na nag-confront sa atin, and also it's a lesson for everyone. It's a lesson for everyone. Yun, so babaybayin natin ito. Wala na, yung